Actually, may dinaramdam ako noon na bago kami nag-jump off. Bago pa yun, yung test mission kasi yun, may estudyante kami sa stroke noon. Stroke pa noon na due for test mission sila. So, noon may kuan ako dito sa baywang ko na parang hindi ako makatayo, hindi ako makalakad ng matuwid. So, dumating yung araw ng test mission nila. So, sumama ako sa test mission. Sabi nga ng misis ko, huwag ka munang sumama. Kasi, yung katawan mo, hindi yan stable, sabi niya. Ano ko nung training committee? Sa training committee ako. No, ngayon, sama lang ako kasi makonsensya ako sa mga kasamahan ko na hindi ako makasama. Kung ano pa ang mangyari. So, hindi maganda na hindi ako makasama. So, sumama talaga ako. So, yun nga, na pumunta kami ng Balderrama kasi gabi kami na pinikap doon sa Campo Ranao. Pinikap kami ng mga sasakyan sa laging at saka may sa gobyerno yon. So, doon kami nagdaan sa laging road ng Balderrama at saka nakarating kami sa headquarters mga 12 na siguro o past 12 sa gabi. So, doon kami na bali nag-jump off. May kasama, may guide kami na bali 2 CHDF. Doon, yun na-guide sa amin kasi nasa baba nila ng kampo nila, yung kampo rin ng rebelde, yung MNLF. So, noong... Ilan yung stroke nyo na estudyante nyo? Mga ano yun, mga parang hindi rin nakaabot ng 100. May official kasama? Wala. Ang stroke. Lahat lang yung enlisted personnel. May ano pa roon, may draftee pa mga kasama. So, ayun, kasi malakas ang ulan noong gabi na yun. So, may tatawirin kami na river. So, doon na-disorganize ang estudyante doon kasi bahay, malakas ang agos. So, kaming EIs, kami ang nakatawid. Buo kami, nakatawid. So, bali, siyempre, ang hinahabol namin yung oras na dapat marating namin yung objective na yon. So, bali, naiwan doon ang estudyante. So, ilan kayo lahat na naman kuan yun, mga 2 teams rin kami sa training directorate. Kami doon, kasama na namin yung training director si Lieutenant Cho, class 80 man yun sa PME. So, bali siyempre may guide, dali namin natumbok yung objective. Naiwan na kasi disorganized sila eh. Disorganized. So, hindi na tumawid? Oo, tumawid rin pero natagalan sila. So, in-advise na lang namin na standby na lang kayo dyan. Kasi andito na kami sa objective. Positive na. Nakita na namin eh. Na may mga armas na eh. Ilan yung kalaban Medyo marami yon. estimate nyo? Mga siguro
least mga 50 siguro. Ano yung in-apply ng tactics ng tumawid kayo? In-apply nyo na tactics? Bali, siyempre ang technique sa ranger na wag maghiwalay, hawakan talaga. Hawakan. So, ang lead scout, lead yun talaga yun. Anong oras kayo tumawid, Master? Mga past 4 o'clock sa umaga, madaling araw. So, bali nakarating kami doon sa objective, naglakad pa kami ng mga 1 hour din, kasi tactical na kami. So, nakarating kami doon mga past 5 in the morning din. Ngayon, nung tiningnan namin, medyo, siyempre, tayong ranger, hanapin natin yung advantage position natin. So, overlooking namin ng, yung mga bahayan, kasi abandon town yun eh. Abandon, malalaki ang bahay. So, bali, ang palayan noon, mga hanggang tuhod si ata. Kasi palayan, basakan. Ngayon, may barbed wire. Pumasok ako doon sa barbed wire, pero nakahilira na kami. Pumasok ko doon. Yung sumama sa akin si Dalanon, yung kaklasmate ko rin na kabats ko, at saka si Basanyes, yun ang sumama na sa akin sa loob, at saka si Ribal. Ngayon, sumama din yung pumasok din yung dalawang CHDF na kasama namin. Nung nakita namin sa sa bahay, kako positive ito. May ilaw ang bahay. Mayroon sugat sa taas. Yun ako binantayan namin yun. Yung may isang matandang babae na ayaw ba't pupunta siya kasi kapihan yung na ano namin kapihan sa gilid noon palayan. So doon na kami, na burn out na kami na ayong matanda dahil doon sa patay sana sundaro ganun ba? Sundaro. So burn out na kami doon. Yun may bumaba na mahaba na yung buhok. Sinalubong ko yun. Talabong, inkwentro agad. Ngayon, diretso ko pasok talaga sa bahayan. Diretso ko pasok. Siyempre, nagpa-fire din ang mga kasama namin. Fire, hindi man nila alam na doon ako sa loob. Oo. Pagtingin ko sa CHDF, tumba siya, patay agad. Oo, anisa, tama dito sa kanang balikat niya. So, ibig dyan. So, yung si Ribal, hindi man talaga yung kabats ni Jerios yun. Si Ribal hindi ako hiniwalay noon, basta pumasok ko, papasok din yun. So, badi-badi kami. So, doon ko nalaman pala na hindi nila rin ako kilala kasi medyo pagse. So, doon ako nakachance na parang pagtalo nila ako, doon na tutok na bang. Gano'n na lang. No. So, bali, marami talagang patay doon. Kasi pati bata eh. Pag napatay yung humawak ng baril, yung bata, kukunin yung baril. So, natural lang, babarilin mo yun. Oo. So, doon ko rin na laman, na-experience na maganda bala yung labanan na malapitan eh, na surprise sila. Yung surprise. Ngayon, siyempre marami nang patay doon. Sa bandang kanan ko, sa bandang kanan namin, mayroon nakatayo na bahay doon na may tumalong dalawa. Di, puntahan ko naman yun. Kasi nasa isip ko lagi na kung maaari, ayaw kong pumatay.
Kung maaari lang. Gusto ko lang. Balik sila. Tinitingnan paglampas nila sa amin, kaya hindi man nila kami nakita. Kaya nagkandak na kami ng boss. Parang may lumilingon pataas. Pataas, parang nagsuspit sa komba. Akala namin kami na malaya na doon kami. Maya pag may bumaba na mayroon nakapal ang armas niya. Nakapal. So, hindi namin mabirahan yun kasi hinihintay namin yung main body nila. Maya mga 60 meters siguro, may bumaba naman na yung naka-folding na M79. So, kako ko sa pinsan ko, hindi na natin ito palagpasin. Kasi, pag nakalagpas niya, bibira yan, maraming lugar. Ako, yun na, kinanang kami niya. So, sabi ng pinsan ko, ulo ako, sa katawan ako. Nagbilang siya ng 1, 2, 3, bira, diretso. Ngayon, gumulong yun siya. Akala min tama. Sinundan namin. Kaya naggulong naman siya. Ngayon nakaposisyon yung binirahan yung pinsan ko. Kaya naunang pinsan ko, binirahan. So, mabuti hindi tinamaan. Pinsan ko ng M79. Ngayon, sinabi ko ng pinsan ko, go, sana primo, take charge. Kay hinabol niya yung nauna. Hinabol niya. Ngayon, ang problema, hindi pala, dinasbas namin yun. Ngayon, sabi ng pinsan ko, naubusan akong bala. Sabi ko, yun din ako. Kasi alam mo, doon ako nakakita ng umaaso lang, parang umuusok lang katawan. Pero dalawa kami. Malapit lang sa amin. Mga mga 3 to 5 meters. Dinadasa, dalawa kami nagbiray. Ngayon, pag change magazine ko, kasi sabi niya, tiksat yan, kaya puntahan ko habulin ko yung nakapal. Pag change magazine ko, baliktad ang magazine ko. Pagpalaw ko sa kanya, hindi na pumuto kasi baliktad eh. So, hindi pwede ibalik ko na kasi nag-79 eh. Mag-reload naman siya. So, tinakbo ko na lang. Ngayon, hampasin. Tama siya dito. Yung barami palang kasama sa taas. Yung binirahan ako doon. Binirahan ako. So, yung bala parang lulok yung mga yung lupa. Ganun. So, yun nakuha ko yung M79 niya. Ngayon, hinubadan ko yun. Tinuloyan ko yung pagbaril. Patay man. Pero nung kami, pinsan ko, parang nag-umusok ang katawan. Ngayon, pagka after na kami, sibat kami. So, kuha ako doon, na-promote ako doon ng isang rangko. Naka-triple M. So,